Salamat, naka-order din ako ng pagkain. Diyos ko, ang haba ng pila. Uy, Trixie, hati tayo sa kanin. Ang dami. Ang anniversary natin ngayon, may bibigay ako sa'yo. Talaga? Sandali, kukunin ko lang sa labas ha. Tsaka lang. Okay. Tsaka lang. Bakit sa labas pa niya nilagay? Pwede naman dito sa loob ng bahay. Han! Pigit ka pala muna! Ha? Bakit? Surprise nga eh. Sige na, pakipigit na yung mga mata mo. Okay, fine. Nakapigit ka na? Huwag kang sisilip ha, papasok na ako. Ano, pwede na ba akong dumilat? Pwede na. Ha? Ano ba? Girlfriend mo ko. Hindi mo ko alipin. At mas lalong hindi mo ko pag-aari. Nakakasakal na eh. Huwag mong hintayin na mapagod ako ng kakaintindi sa'yo. Alam mo sa ating dalawa, ikaw walang pakialam sa nararamdaman ko. Ito ang gusto kong gawin mo ngayon. Mag-deactivate ka ng Facebook mo. At hindi ka gagawa ng account hanggat walang permiso ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Ano ba tong ginagawa mo sa akin? Gusto mo ba ikaw yung gawin kong mundo? Ikaw lang kinakausap ko? Ang palagi kong kasama? Ben, may sarili rin akong buhay. Kailangan mong maintindihan at tanggapin yun. Alam kong deserve ko yung tiwala na hinihingi ko sa'yo dahil kahit kailan, hindi ko ginawa lahat ng mga binibintang mo sa akin. Popoy at Hasmin, sa totoo lang ay napapagod na talaga ako kay Ben. Kung minsan nga ay hindi ko na mahanapan ng rason ang pagiging maigpit niya sa akin. Wala naman akong ginagawang mali sa kanya para gawin niya ito sa akin. Ultimo, yung mga late reply ko sa text niya o hindi lang ako nakasagot sa tawag niya ay nagagalit na siya agad. Wala naman akong magawa that time, kundi ang sumunod na lang. Ayoko na kasing palagi kaming magtalo. Nakakapagod na rin kasi. Kaya kahit nahihirapan na ako, pinagbibigyan ko na lang ang boyfriend ko. Mas lalo kong pinaparamdam sa kanya na kung gaano ko siya kamahal. At wala naman na talaga siyang dapat ikaselos pa. Kaya lang minsan talaga kahit binigay ko ng lahat ng effort ko para sa kanya, kulang na kulang pa rin yun. #Dear MOR Facebook. Ano ba? Hihikab, magsasalita, magtatrabaho, matutulog. Both. Both naman ako. Both, dalawa lang, di ba? All of the above. Both. Kala ko kasi dalawa lang yung pagpipilian eh. Naghihikab, nagsasalita, ano ba? Wala kang pakialam, kaya kanyang style to. Bagay pagka ganito talaga panahon, Yasmin, tapos kakakain. At Ay, totoo yan. yung iba naman katulad ni Yasmin, gutom pa. Lagi na lang gutom, di ba? Pero to, alam mo, perfect yan, Popoy, ano, yung pagkakain mo. Para kang ano, yung mga buwaya sa cartoons, pagkakain, pag nabusog, pupunta sa batuhan, magkakamot ng tiyan. Bagay pag nakakain ka, nahihilata ka na sa sopa, itataas mo yung isang paa mo, at tapat ka sa electric pan, tapos magkakamot ka ng tiyan. Yeah, ang sarap kapag pa-relax lang. Oo nga. Pero eto, hindi masarap yung story. Yan, hindi. Kasi nakaka-tense itong si Ben. Nakakayamot itong si Ben kung umarte, kala mo asawa. Diba, asawa, boyfriend pa lang. At saka, mind you, Ben, di ikaw ang unang choice. Huwag ka kumeme. Pero teka lang. Magkaaminan lang tayo, Hasmin. Ano nga aminin ko na naman? Babae o lalaki? Hindi ko sure eh. I'm sorry. Masyado kang bibo ha. Okay, basta tao siya. Tao. Oo. O, sige, pero hindi nga, di ba? Ikaw ba? Saan mo dito sa dalawa, Hasmin, na nakikita yung sarili mo? Kay Ben o kay Trixie? Oh my God. Si Ben ay yung dominanting boyfriend, karelasyon. Si Trixie ay yung submissive. Yes. O yung mapagpaubaya. Naku, Popoy naman, yung mga katanungan mo, talagang hindi mo talaga ako gustong pagjuwain. Pag narinig ko ng mga gusto akong ligawan, wala na. Magdadalawang isip na sila. Maganda kasi malaman din. Wala, kaya talaga wala nanliligaw talaga sa akin dahil ikaw binubukayo mo yung totoong pagkatao ko. Pero ang totoo po talaga si Yasmin ay
Submissive naman talaga ako. Nakita nyo naman po doon sa video namin na prank ni Popoy. Nakita nyo naman kung paano ako mag-react, di ba? Submissive. Ooh, Napaka-submissive, stop na. napakakalmado ko. Lalo na pag naging girlfriend nyo ako. Pag hindi kayo nag-reply sa mga text ko, wala kayong maririnig kay baby girl. Pag hindi nyo sinagot ang tawag ni baby girl on the spot, wala kayong maririnig Wala. sa akin. Kasi paupompyangin kayo. Agad-agad. Wala kayong maririnig pero may mararamdaman kayo physically. Mala FPJ na pompyang yung nakakabingi. Yung dug-dug-dug-dug-dug. Pakak! Pabanan! Yan, ganun Yeah, yan. pero to be honest, ako I just wanna be real, no? I'm more of Ben. Dominante kasi akong karelasyon, Okay. Popoy. Dumating din ako dun sa... Actually, may ganyan din ako talagang ugali. Aminin ko yan. Yung kapag sa umpisa talaga ng relationship. Alam mo, totoo yan, naging problema namin ni engineer dati yan. Na yung kapag... Sino? Na engineer. Uy, maayos na nababanggit. Gusto mo nga, banggitin ko yung lagi mong pinapabanggit sa akin. Okay, go. I still love you, I still love you. engineer. I still love you, engineer, but I love myself more. Oy! Hello. Teka. Thank you. I still love you, engineer. I still love you, engineer, and that will go away because I do believe, ladies and gentlemen, that once you love a person, it will never go away. But the thing is, I love myself more. And And I... I thank you. Makakabog ka na ba si Miss Matre kami, Matmat Santino? Ang iyong kaibigan. Correct, pero yun, hindi rin naman ako makasali kasi hindi naman ako Becky. Charing ka eh. Pero yun nga, may ganun akong ugali, Popoy, noon, na yung hindi ka lang nagre-reply, warla ka. Hindi naman totally warla, pero questionin mo na. Nakainit naman kasi ng ulo pagka ganun eh. Totoo, yung tipong, buti sana kung mayat-maya ka nagte-text, pero minsan lang naman, kasi hindi ka pa nare-replyan, hindi ka pa, lalo na nga yung tawag. Para kasi sa akin, kapag tumawag ka sa isang tao, kumbaga, Importante yun. Correct, at saka hindi lang yun, you are giving him your time. Diba, your precious time. And your precious money. Yes, oo nga. Lalo nung wala pang unli. Anli, correct, malaking check. At saka huwag yung iisipin na pa-miss call lang yan, di ba? O di naman kayo, parang Drop promo call. dati, drop call, di ba? Minsan, ano mo ganyan ako sa mga kaibigan ko, kapag tumatawag ako, hindi sinasagot, sabi ko, hoy, anong tingin mo sa akin, majirap eh? Walang pantawag, kala mo nagda-drop call lang, miss call lang ako, hoy, sagutin mo yan, gusto ko na makausap. Di ba, nakaka-bad trip din minsan, although, alam mo, isa yan, Popoy, sa mga nagiging problema sa mga umpisa pa lang ng relationship. Pero eventually, kapag tumagal kayo, na-outgrow nyo na yung mga ganyang problema. Dapat na-outgrow nyo na yung ganyang problema. Dapat nagiging mas secure ka Correct. sa karelasyon At saka mo hindi lang habang yun. tumatagal. Dapat mas nagiging mature yung mga pinag-aawayan ninyo. Pero Tama. ito kasi nakakaloka. Remember, 3 years na sila. And for me, matagal na yung relasyon na 3 years na yan. And yet, yung mga pinag-aawayan nyo, oh my God, ang bababaw. Pero kasi, sa 3 years din, Asmin, hindi naman sa kinakampihan ko si Ben. Meron kasi na, ayan, simulan natin sa mga tawag-tawag, sa mga text-text na yan. Meron talagang certain time of the day, lalo na kapag ka nagtatrabaho na kayo, na inaabangan mo na. O alam mo, Totoo doon yan. usually tumatawag or nagte-text ang kapartner mo. Pero kapag ka na-miss mo yun, I mean, ano ba naman, pagka hindi ka nakatawag, ano ba naman yung mag-text ka? Totoo yan. Diyan naiinis yung iba eh. Kahit 3 Actually, years, 5 years, kahit na mag-asawa na naiinis. Correct. Ba't hindi ka tumawag? Lunchtime na, kumain ka na. Hindi Kumbaga, niya tinaalam kung kumain ka na ba. It's Correct. just that what made you not call me? Correct. Diba? At saka ang sinasabi nila masyadong busy. Para sa akin, gaano ka ba ka-busy na hindi mo ako kayang paglaanan ng 30 seconds of your busy life? Oh. Diba? Ano lang naman yung mag-text ka, diba? I mean, nag-text ka, kumain ka na ba? may bigla meeting. Correct. Alam mo, yan din ang hinanakit namin mga babae sa mga lalaki. Minsan sinasabi nyo, masyado kaming demanding. Hindi ganyan din naman kayo mga babae. Masyado kaming clingy. Pero sa totoo lang, mga kapamilya, hindi naman eh. Gusto lang talaga naman namin na yung sa isang buong araw ninyo, maisip nyo man lang kami or maging maalala lang, maisip man lang namin, masabi namin na, ay, concern siya sa akin. Na tinanong man lang niya kung nasa na ako or kumain na ba ako. Kahit isang beses lang, it means a lot. Diba? Tsaka, hindi mo naman din pwede kasi nga sabihin na, yan, kung hindi nga pwedeng busy, nakalimutan. I mean, nakalimutan mo na mag-text, tumawag. Sa isang buong araw. Sa isang buong araw. O kaya doon sa
oras na yun, pwede yung nakakalimutan, pwede yung na-late ka dahil nga masyado kang engrossed. Parang In short. ingrown lang Short, masyado ka nang nakaborda. Hindi masyado kang nakatutok Oo. doon sa ginagawa mo. Halimbawa, meron ka talaga mga yung pang-finishing na Correct. ganyan. Nakakasama ng loob yan, Popoy, sa totoo lang. Nakakasama ng loob. Pero sometimes nangyayari yan. Pero wag naman yung most of the time Correct. ganun at ganun ang mga excuses mo. Correct. Alam mo, tas minsan... Walang load, correct. may naka-charge. Correct. At ang matindi, Oh. hindi yung cellphone na naka-charge. Iba ang Wait lang, naka-charge. may nakasaksak pa eh. Naka-charge pa eh. Wait lang, may nakasalpak eh. May nakasalpak Sabi- na ibang SIM card. SIM card. Oo. Naki-ano yung Correct. opisina ko eh. Oo nga. Office mate. Naki-charge ng SIM card. Tanga. Pero yun nga, kasi nakakainis pa, magagalit pa yung partner mo na ano ba yan? Hindi lang ako nag-text, ganyan. You don't know. Ako ang lagi ko sinasabi, ganyan nun si engineer. Pinapag-aawayan namin yan. Alam mo, okay lang yan. Diba? From time Pero, to time. correct. Pero itong katulad nung kay Ben, lahat na lang, hindi pinayagan sa mga outing. Isa pa yan, Teka lang puntahan natin naman. yan. Teka lang naman. Nakakaawa naman. Correct, malaking check. At saka hindi ako, sa totoo lang, Popoy ha, ito lahat naman ng 33 na naging boyfriend ko, 3 of which yun lang naman na makakapag-testify talaga. Never akong, totoo, ito walang halong ano, Pinigilan. sa tatlong pakikipagrelasyon ko, never akong pinigilan sila sa mga gusto nila. Nagsasabi ako na, oy, magdandan ka, maghinay ka lang, or umuwi ka ng maaga, but never ko silang pinigilan sa mga gusto nila, lalo na sa mga endeavors ng trabaho nila. Merong ganun eh. Yung Diba? pipigil, sige, pagka pumunta ka, lalo na kapag ka ganito, Asmin. Kapag ka alam na, sabihin mo nang yung grupong sasamahan mo, pwedeng hindi yan sa OPC, pwedeng hindi sa trabaho, pwedeng sa school. Andun yung dating girlfriend o nandun yung dating boyfriend. Oo. Alam mo yun, ano ba naman mangyayari? Lalabas kami, kasama yung mga kaibigan. Correct. Oo, wala kailangan mag-grow ng friendship namin. Hindi naman pwedeng mawala sa circle of friends yung isa. Maging considerate ka, di ba? Oo, o kaya alam mo na mangyayari, ako ang pag-uusapan pag wala ako doon. Correct. At saka hindi, kumbaga parang let your partner grow and let your partner have his own life aside from you. Diba? Kasi alam mo minsan, diyan nagkakaroon ng kaumayan sa isang relationship. Yung kayo't kayo na lang. Kaya lalo na sa mga kababaihan, mahilig ang mga kababaihan din sa mga ganyan Yung mga masyadong, tinatawag nila? Clingy. Clingy. Masyadong clingy. Oo nga. Tsaka yung mga masyadong possession. Illegal possession na. Oo, yung masyadong possessive sa mga boyfriend nila. Alam niyo mga ate, mali yan. Yan ang magiging dahilan kung bakit iiwanan kayo ng boyfriend niyo. At isa pa yan sa mga dahilan why being honest is hard para sa mga tao. Lalo na sa mga babae or sa mga lalaki nga. Na, di ba, minsan tayo rin na gumagawa ng paraan para maging sinungaling yung mga partner natin eh. Sa sobrang higpit natin. Di ba, ultimo yan nga, outing, ultimo sumama ka lang sa mga office mates mo, pinagbabawalan mo na, di ba? Pero ako, sa partner ko talaga, okay na sa akin yung maging sobrang higpit siya. Ayoko lang yung sobrang luwag. Yun lang. Ayoko din naman na maging sobrang luwang, di ba? Ayoko yung sobrang luwang. Pero, yung para bang wala nang pakialam. Oo. Wag naman yun, yung wala nang... Yung nandyan ka pero binabasaan ka nalang ng dyaryo. Nandyan ka pero parang wala. Di ba yung... Naka-insulto. Correct o yung... Ayokong karelasyon diba sobrang nga? luwang. Pero ako, dapat alam mo, tama lang. Pero ako hindi. Alam mo, Popoy, dahil nga siguro dominante yung personality ko nga. Dominador. Gusto ko yung... ang dumi Dominador, ang dumi Charing. Ako, pero hindi ako ang... Ewan ko, hindi ko lang alam. Siguro may mga ganitong makaka-relate din sa akin ng mga katulad kong dominant yung personality. Ako, gusto ko yung taong mahigpit. Mahigpit sa akin. Nasa-challenge ka? Authoritative. Oo, hindi pa ako nakakakilala ng guy na gano'n. Sa lahat ng mga ka-relationship ko, ako yung dominant. Kaya nga sa susunod, sabi ko, kahit magpaka-submissive ako, ewan ko, natatawa lang sila, nakokomedihan sila. Kasi hindi naman ikaw bagay. Yun. Hindi naman ikaw yun. At saka di bagay kasi ang laki ko, tas submissive. Noon yun, ngayon maliit na ako. So, siguro bagay na sa akin. Kaya, yun. Hindi naman. Ayan. Pero, tama yun sinasabi ng kaibigan ni Trixie.
Ayan, na meron pang ibang tao outside of your relationship. Oo Baka nga. naman masyado nyo kami nakakalimutan. Nandito kami, may mga friends kayo, may mga family members kayo. Pero tingnan nga natin kung hanggang saan, titindi pa ba itong pagiging illegal possession ni Kuya Ben? Of Girlfriend. strictness. Illegal possession of girlfriend o yung yung pagiging possessive sa kanyang girlfriend. At ito si Trixie, nakakapuno yan. Correct. Ako, I must admit, kapag ka masyado kang possessive, hindi magtatagal yung relationship Totoo natin. yan, oo. Lalo na nga sa mga kalalakihan. Totoo lang. I am not the type na dominante sa isang relationship. Although gusto ko laging nangingibabaw yung desisyon naming dalawa. Okay, Yan. go! Ako naman gusto kong gusto kong magpailalim. Gusto ko naman maging submissive. Nakakapagod na rin kasing laging nasa ibabaw ka, ikaw lang on top of the situation. On top of things. On top of things, yung ikaw lang laging nagdi-decide. Ikaw lang laging nagdi-direct and all. Nagdi-direct Kung saan kayo pupuntahan. Video? Okay. Dito tayo sa kanan tayo. Ganyan. Hindi, gusto ko sa biglang kaliwa. Ay, gusto ko din doon. Pero syempre, doon tayo sa rotonda. Ikot-ikot. Hindi, yun nga. Lagi kong gusto sa kanan. Gusto niya sabi, doon tayo lagi sa biglang kaliwa. Ay, parang bet ko na rin doon. Go tayo, biglang kaliwa. Eto! Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, halos 2 taon na gano'n ang setup namin. Sobrang nasasaktan ako sa nangyayari sa amin ni Ben dahil hindi na talaga tama ang pagsiselos niya. Pero tiniis ko lahat ng yun dahil yun lang naman ang problema ko sa kanya. Ang pagiging seloso at attention seeker. Kumbaga, gusto niya lahat ng atensyon ko ay nasa kanya lang. Halos sa kanya lang umikot ang mundo ko. Wala ako masyadong naging kaibigan na nakakasama kundi si Ben lang. Popoy at Hasmin, nagkaroon ako ng trabaho sa isang real estate company. At dahil kailangan ang communication sa mga customer, ay gumawa ako ng panibagong Facebook account. Hindi ko yun sinabi kay Ben dahil alam kong hindi rin naman niya maiintindihan ang rason ko. Doon ko ulit nakausap ang boyfriend ko. Doon ulit nakausap ko ulit ang boyfriend ng close friend ko nung high school. Si Kevin. Nalaman ko na matagal na pala silang hiwalay. Palagi kaming nagka-chat at hanggang sa naging malapit na nga kami sa isa't isa. Palihim ko rin namang binigay sa kanya ang cellphone number ko. Hindi naman nakahalata si Ben dahil tuwing gabi lang kami nagkakausap ni Kevin. Popoy at Hasmin, kay Kevin ko lahat sinasabi ang ginagawa sa akin ni Ben. Sa madaling salita, siya ang naging hingahan ko ng problema. Sa pagiging malapit namin ni Kevin, ay nahulog ang loob ko sa kanya. Nawalan ako ng amor kay Ben dahil si Kevin na lang ang gusto ko palaging kasama. Hana, ano nga pala yung gusto mong gawin natin next week? Gusto mong magbatangas? Yung beach outing ba? O kumain na lang tayo sa labas tapos nood ng sine? Bakit? Ano bang meron next week? Han, months na rin natin yun. Di mo ba naaalala? Oo nga pala, no. Next week na pala yun. Kailangan ba tayo mag-celebrate nun, ha? Monthsary lang naman yun eh. Monthsary lang yun? Parang ngayon ko lang narinig yun sa'yo ah. Ikaw pa ngayon palagi nagpaplano ng mga celebration natin tapos ngayon ganyan nasasabihin mo sa akin? Bakit? Totoo naman, di ba? Monthsary lang yun. Anniversary ang dapat inaalala. Saka, hindi rin naman ako pwede next week eh. Busy ako. Busy saan? May outing kami ng mga ka-office mate ko. Ibig mong sabihin, mas unahin mo pa yung mga office mates mo kaysa sa akin? At saka nagpaalam ka ba? At bumayag ba ako? Ben, ano ba? Simpleng pagsama ko lang sa mga ka-office mate ko. Pag-aawayan pa natin, ha? Hindi ko nga sila nakakasama sa labas ng office eh. Tapos isang araw lang, overnight lang, hindi ka pa rin papayag? Malay ko ba kung may manlalandi sa'yo doon? Tapos ano, ha? Makikipaglandian din ako sa iba, ganon? Ganon ba talaga yung tingin mo sa akin?
hindi naman sa ganun. Pero kasi, Trixie, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaya ayokong sumasama ka sa mga ganyan? Kasi ayokong malayo ang loob mo sa akin. Ayokong dumating ka sa punto na mas importante na sila sa'yo kaysa sa akin. Kaya tinatali mo ako sa lieg, ha? Sinasakal, inaangkin, pinagdadamot sa iba. Alam mo, sa totoo lang, Ben, ha? Huwag ka na lang magtaka kung isang araw, iiwan na lang kita dahil dyan sa ugali mo. Ano sinabi mo? Gusto mo ulitin ko, ha? O baka gusto mo gawin ko na? May iba ka na, ano? Sabi mo nga sa akin, may pumuporma na sa'yo kaya ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan, no? Ewan ko sa'yo. Umuwi ka na, matutulog na ako. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Ano ba, Ben, ha? Bitawan mo nga ako, nasasaktan Magsabi ako. ka ng totoo! May lalaki ka ba? Wala! Wala, okay? Tawan mo nga ako. Ganyan ka na ba talaga, ha? Nagagawa mo na akong saktan dahil lang dyan sa pagiging seloso mo? I'm sorry, Trixie. Nadala lang ako sa... Umuwi ka na, Ben. Please. Han, hindi na... Umuwi ka na! Buti naman at nagawa mong mapadpad dito sa Pampanga. Akala ko kasi wala ka na talagang balak na magpakita sa akin. Medyo busy lang talaga sa trabaho. Tapos ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Teka, okay ka lang? Bakit? Parang namumugto yung mga mata mo. Ha? Wala to. Nag-away kasi kami ulit ni Ben kagabi kaya ito. Ano na naman ang pinagawayan niyo? This time, kasalanan ko naman eh. Mas lalo niya sigurang naramdaman na unti-unti nang nawawalan ako ng gana sa kanya. Sa sobrang pagmamahal mo, nasasakal na ako eh. Pero tiniis ko yun. Gusto mo, ikaw ang gawin kong mundo. Sige! Gusto mo, ikaw lang yung palagi kong kausap. Yung palagi kong kasama. Ginawa ko lahat ng gusto mo. Yung gusto mo! Ikaw ba, ha? Kailan mo inisip yung gusto ko? Sige nga, ha? Sabihin mo sa akin. Kailan? Ginawa ko lang kung ano sa tingin kong tama. Alam mo, hindi sa lahat ng pagkakataon palagi kang tama. Palaging nasa lugar lahat ng ginagawa mo. Sinasabi mo na ako yung walang pakialam sa nararamdaman mo, ha? Pero yung totoo, ikaw yung walang pakialam sa akin. Alam ko nagkamali ako eh. Pero masisisi mo ba ako, ha? Kung nakahanap ako ng iba? Huwag mong pagmukain tama ang kasalanan mo. Kahit anong pagkukulang ang ginawa ko, kahit ano pang ginawa ko sa'yo, niloko mo pa rin ako! Pinagmukha mo pa rin akong tanga! Masama na kung masama. Pero nagpapasalamat pa rin ako na nangyari to. Alam mo kung bakit, ha? Kasi finally, may lakas na ako ng loob para makipaghiwalay sa'yo. Matagal ko nang gustong kumawala eh. Gusto ko nang maging malaya. And I'm so sorry kung ganito ang kinahantungan ng lahat. Minahal kita, alam mo yun. Pero sobrang layo ng Ben na minahal ko noon. Sa Ben nakaharap ko ngayon. Ano? Hiwalay mo ako? Ikaw pa talagang may lakas ng loob na makipaghiwalay sa akin? Oo. Pagod na ako magkunwari na masaya pa ako eh. Nagsasawa na akong ipakita sa'yo na mahal pa rin kita. Pero yung totoo ayoko na. Pagod na ako eh. Kailangan na nating tanggapin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Popoy at Jasmine, nang maghiwalay kami ni Ben ay lumuwas ako ng Maynila para doon na tumira. Ilang beses niya akong pinuntahan doon para makipagbalikan pero ayoko na talaga. Inaamin ko na malaki ang kasalanan ko sa kanya. Pero wag niya rin kalimutan na may pagkukulang din siya sa akin. Na kung sana hindi siya naging masyadong mahigpit sa akin to the point na wala na siya sa lugar, ay hindi ito mangyayari sa relasyon namin. Kinukulit ka pa rin ba ni Ben? Hindi na.
Halos 2 linggo na rin siyang hindi nagte-text at tumatawag. Buti naman na tumigil na siya. Narealize niya na rin siguro na wala na talagang pag-asa na magkabalikan kayo. Siguro. Saka pinaliwanag at pinaintindi ko naman sa kanya na wala na talaga. Ayoko na. Ayos ka lang ba? Oo naman. Pero syempre nakukonsensya pa rin ako. Pasensya ka na. Para naman saan? Kung hindi ako dumating sa buhay mo, edi sana hindi ka nahihirapan ng ganyan. Dapat noon pa lang lumayo na ako sa'yo kasi may boyfriend ka pero wala matigas ang ulo ko Ano ba? Wala ka namang kasalanan Hindi naman kita pinalayo, di ba? Hindi naman kita pinatigil sa mga ginagawa mo kaya hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. Saka nung dumating ka, hindi na rin naman maganda ang takbo ng relasyon namin ni Ben Hindi na rin ako naging masaya sa kanya. Pero alam mo, dapat nung sinaktan ka na niya ng pisikal, kahit sabihin nating hinawakan ka lang niya ng mahigpit sa braso, dapat nung palang hinawalayan mo na siya Kasi kahit gaano kagalit ang isang lalaki, maling-mali nasaktan niya yung babae. Wala Enjoy na enjoy pa ako sa pagiging tanga ko dati sa kanya. Siguro kasi akala ko masaya pa ako sa kanya. O hindi kaya in denial ako na okay kami pero yung totoo, hindi naman talaga. Naging malinaw na lang sa akin ng lahat nung dumating ka Talaga? Paano? Kasi, di ba sabi nila, hindi ka naman mahuhulog sa iba kung totoong mahal mo pa rin yung partner mo. Kung totoong masaya ka sa kanya. Ay, maling-mali talaga na nagtiis ako ng ganon. Hindi tuloy naging maganda ang kinahantungan. Nagkaroon pa ako ng kasalanan sa kanya. Huwag mong akuin lahat ng kasalanan, Trixie. May pagkukulang pa rin siya bilang boyfriend sa'yo. Kahit ganun yung isipin ko, hindi ko pa rin matakbuhan yung katotohanan na may mali ako Na sa paningin ng iba, ako yung nagloko. At ako rin yung naghanap ng iba. Kasi alam mo, kahit ganyan si Ben, ni minsan hindi siya nagloko. Pero sinasaktan ka niya. Hinihigpitan na parang wala kang karapatan na magdesisyon para sa sarili mo. Yun nga lang. Hayaan mo na nga yun. Wala Nagawa ko na. Pero huwag mong isipin na sinisisi kita Labas ka na sa problema namin ni Ben. Hindi mo naman ako kailangan ipagtanggol May pagkakamali rin naman ako. Pero ang mahalaga, parehas natin na itatama yun, di ba? Oo naman. I've learned my lesson. Saka gusto kong maalala mo na kahit anong mangyari, nandito pa rin ako. Hindi kita iiwan. Mamahalin pa rin kita. Kevin. Alam kong kakabreak niyo pa lang ni Ben. Hindi kita minamadali. Maghihintay ako. Hindi ka ba natatakot na baka sa bandang huli, lokohin lang kita? Yung masaktan lang kita? Bakit? Gagawin mo ba ulit yun? Di naman, di ba? Sabi mo nga, natutunan mo na yung dapat mong matutunan. Gusto mo na magsimula ng bago. Hinihiling ko lang na sana kasama ako dyan sa pagsisimula mo. Pero paano kung maging kagaya ka ni Ben? Yung sa una, malambing, mahal na mahal ako, pero sa bandang huli, naging ganito. Parehas namin nasaktan ng isa't isa. Hindi ko magagawa yun sa'yo, Trixie. At papatunayan ko yan. Pero Kevin... Wala nang pero. Hindi ako mangangako ng kahit na ano, pero gusto kong magtiwala ka sa akin. Maniwala ka sa lahat ng mga sasabihin, lahat ng gagawin ko. Kasi totoo lahat ng yun. Hindi ako magkukunwari. Pero tulad nga nung sinabi ko kanina, maghihintay ako hanggang sa handa ka na ulit. Hindi kita mamadaliin kasi gusto ko yung buo yung desisyon mo na pagbigyan ako. Hindi dahil sa na-pressure o napilitan ka lang. Gusto ko yung mahal mo na talaga ako. Tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Popoy at Jasmine, wala na akong naging balita pa kay Ben pagkatapos niyang tumigil sa panunuyo sa akin. Hiniling ko na lang na sana sa susunod na magiging karelasyon niya ay malaman na niya ang pagkakamali niya. Kasi ako, I've learned my lesson na kahit may pagkakamali ang partner mo, hindi pa rin yun sapat na rason para maghanap ka ng iba. Popoy at Jasmine, niligawan ako ni Kevin at pagkalipas nga ng ilang buwan ay sinagot ko na rin siya. Naging masaya ako sa relasyon namin. May mga ups and downs man, pero agad din naman naming naaayos ito.
Sa ngayon ay meron na kaming isang anak at malapit na rin kaming ikasal. Dito ko natatapusin ang liham kong ito. Maraming salamat, Popoy at Hasmin, kung sakaling mapipili nyo ito. Sana nakapagbigay ako ng aral sa lahat ng mga nakikinig ngayon. More power and God bless sa Dear MOR. Lubos na nagmamahal, Trixie. #Dear MOR. Facebook. Ang mga music natin ay timeless. Ganon din naman ang pagmamahal. Correct, Diba? malaking check. Timeless yan. Nga lang, nagkakaroon ng limit, Hasmin, kapag ka talagang may sobrang higpit. Correct. Too At- much of something is really bad. Yeah, too much Of something is bad enough. Bad enough! Ayan, ano naman, Spice Girls Spice naman kumanta Girls niyan. naman, Ba't diba? alam ni Popo yan? Ba't naging fan ako ng Spice Hello, Girls noon? bumili kaya ng cassette ng Spice Girls. Cassette tape. Charing. Pero yun na nga mga kapamilya, no? Nakita natin, Totoo namang nagmamahalan sila. Correct, totoo naman na minahal niya. And the mere fact, tumagal sila ng mahigit 3 taon. Hindi namang biro yan. Ben and Diba? Trixie, totoo yan. Correct, di ba, I think 5 years silang tumagal. Mhm. Di ba? Kasi yun nga, parang, and it's not really easy na mag-decide ka or you come up to a decision na tapusin na yung 5 years na relationship mo just because siguro yun nga, nagkaroon lang kayo ng problema. Siguro dumating talaga sa punto na sobrang nasagad na si Trixie or talagang nakita niya na yung sarili niya na hindi na masaya Hindi at na. hindi na nag-grow at hindi na niya gustong kasama sa future. So- Etong si Ben. So, ibig sabihin ba nito, Hasmin, ay justify mo na tama lang o okay lang na si Trixie ay pumatol kay Kevin noon kasi may nangyari sa kanila Oo. habang ongoing ang Correct. relationship Correct. nila ni Ben. Is Tama. it is it reason enough para mag-commit ng ganyang Correct. infidelity sa loob ng isang relationship? No. Para sa akin, whether you're happy or not in a relationship, it's still not a reason. There is no justifiable reason para ikaw ay lokohin mo ang partner mo. It's better na tapusin mo na lang, di ba, kesa lokohin mo pa Yan. siya. Actually, yan nga rin yung gusto kong sabihin. No? Sana tinapos mo na lang muna Correct. si Ben bago ka nagpa-finish kay Kevin. Kasi alam mo, hindi ako, I'm getting her point here. Aha. Bakit niya ginawa yun? Siguro this is her way to Para to make magkaroon her ng rason. sure. Mhm. At saka to make her sure na mahal ko pa ba talaga itong current na boyfriend ko? Or Si wala Ben. na talaga akong pagmamahal sa kanya? And sometimes mga kapamilya, well, hindi ko to pinopromote ha. Pero sometimes this is our way of making ourselves sure doon sa desisyon natin pag nag-try tayo ng iba. Okay. Diba? Minsan kasi dumadating talaga sa point mga kapamilya na nagtitiis ka sa isang relationship and you start questioning yourself, mahal ko pa ba tong taong to? Diba? O nagtitiis na lang ako sa kanya. So, ang and ibig minsan sabihin- nakakatulong kasi yun Oh. na kapag nagkagusto ko sa ibang tao, Aha. diba, and you try it out with that person, dun mo masi-certify kung talagang mahal mo pa yung partner mo o hindi. But again, hindi ko pinopromote yun. Yan. Hindi mo, Sinasabi kumbaga ko sa lang doktor, na- hindi nyo inirereseta ni Correct. Yasmin. Kumbaga, sinasabi ko lang na isa ito sa mga way ng mga tao na para sa Yeah. akin mali. Mali Diba? yun. You can be sure without having to cheat. You can be sure without having to have a third party. Diba? You could always ask yourself, at saka hindi, at the end of the day, ganito na lang mga kapamilya, ang tanongin nyo, do I see myself dito sa taong to in the future? The next 2-3 years of my life, siya pa rin ba yung gusto kong makita? Yun na lang ang isipin ninyo. Pag muni-munihan nyo yan. Now, if you don't see that person at the end of the line waiting, it's not that person. Hindi yan yun. Okay. Ayan, ang para po dun sa mga hindi nakaintindi sa sinabi ni Yasmin, na katulad ko, from the Ayan top na. nga. You know, I am trying to be brainy here. Hindi, pero totoo And yun. just- Totoo yung sinabi ni Yasmin, na hindi natin pine-prescribe. Nasubukan nyo yung ganitong paraan na ginawa ni Trixie. But sometimes, yun nga, dalawa lang naman kasi mararanasan mo kapag ka ikaw ay sumubok na mag-cheat sa relationship. It's either makukonsensya ka, at babawi ka doon sa Partner mo? sa totoong partner mo, or mag-enjoy ka na sa piling ng iba at wala ka na naramdaman. Ay, kala ganun ko yung- masasabi mo, it's either makukonsensya ka o masasarapan ka. Ayun nga, totoo, nasarapan ka Diba? na sa feeling na ng iba. Correct. At napatunayan mo na hindi mo na mahal finally. Parang kinukonvince mo yung sarili Correct. mo. Kasi- na hindi na talaga humihingi ka ng
anong tawag mo rito, ng assurance sa sarili mo. Ang hirap Correct. nun. At saka hindi Popoy, para Pero yung sa iba, akin, ano? yung iba naman, nakikita ko naman, Asmin, hindi dyan hindi iyan yung tinatry nila. Yung iba, naghahanap na lang talaga ng dahilan. Kasi ayon, alam mo yun, pinakita niya na lahat. Nagpaka-cold na si Trixie sa kanyang boyfriend na si Ben. Cold treatment na, wala na, parang gusto niya tapusin mo na, nainip na, ay gagawa na ako ng kalokohan para matapos na to. Correct. Pero para sa akin, ano Scapegoating. yun? Correct. Para sa akin, karuwagan yung mga ganyan. Diba? If you don't love the person, hindi ka na pwedeng, huwag ka na gumawa ng rason pa, huwag ka na gumawa ng mga eksena pa. Sabihin mo na ng diretso, diba? Yes, it will hurt that person, pero same way din naman diba? Bigyan mo siya ng dahilan na katanggap-tanggap, mahasaktan pa rin siya. So, ba't hindi mo na sabihin yung totoo? And one thing more na gusto kong idagdag kanina, no? Siguro, si Trixie, nagkaroon din lang yan kaya natagalan din yan, siguro, bago niya i-break itong si Ben. It's because, yun nga, nanghinayang siya dun sa panahon. Oo naman. Na pinagsamahan nila. 5 years is 5 years, Popoy. Tagal yan. Diba? And sometimes, ganyan talaga sa isang relationship. Kaya kahit feeling mo, pigang-piga ka na. Pero iniisip mo, oh my God, 5 taon na kami. Sayang naman. Correct. At saka, mag-uumpisa na naman ba ako sa ibang tao? Pero alam niyo, mga kapamilya, ang payo ko sa inyo, no? Sa isang relasyon, if you start questioning that relationship, if it's no longer about love, kung meron na kayong mga panghihinayang sa ganyan ay pinagsamahan, wag nyo nang i-push. Dapat ang number 1 talagang rason yan, ba't nandyan kayo, it's because of love. Yun. Pagmamahal. Ganyan. Yan. At syempre, maraming salamat. Although, naging maganda naman ang ending for Trixie. Correct. And Kevin, hindi lang naging maganda yung naging paraan nila. Ganyan naman minsan talaga sa buhay. Sabi nga, di ba, the end does not justify the means. Ayan, walang kinalaman ang kinalabasan sa kung papaanong paraan Ginawan ng paraan. Ginawa ang kung papaanong paraan. And to you, anyway, and to you, Ben, I hope you learned the hard way. Ganoon naman tayo sana dapat. pare-parehas kayo natuto. Correct. Hindi, ganoon naman talaga tayo, di ba? Sa isang relationship, if our relationship fails, ang importante doon, may natutunan ka. You do better the next time you have a relationship. Yan. Diba? Ako yan ang natutunan ko. Yeah, wag masyadong tamang hinala sa mga Tsaka make sure karelasyon ninyo kasi it's a sign of insecurity or guilt. Tsaka hindi, insecurity, kung wala kang tiwala, hindi mo kaya magbigay ng tiwala because ikaw sa sarili mo hindi mo pinagkakatiwalaan or you committed the same mistake before. Or in the first place, kung wala kang tiwala or kung nagda-doubt ka dun sa tao, huwag mong jowain. Don't have a commitment with that person. Yun ang pinakamadali dun. Yun ang pinakamadali dun. Yeah, feeling mo sinungaling na pala yung jowa mo, di-breakan mo na. Alam nyo, itong si Yasmin, napakarami natutunan dito sa story rin natin ngayon. Because I learned the hard way. Oo, kasi ganito tayo mga host Ang dami nating mga natututunan. Kaya kanina, sulat ng sulat si Yasmin. Ay naman, napuno nga yung bond paper yung checklist ayan may ginagawa siya tapos pumapalakpak pa siyang ganon. Kasi may mga manliligaw na nga. Wow. Chine-check niya. Ay, ito si... Huwag ka nang pumila, please. Hindi pwede. Charing! Ako? Ha? Pipila ko? Oo. May pabigas ako. Ano ba? Hello. Charing. Kasi nga po, yun nga yung ginagawa ko kanina. Diba? Nililista ko talaga yung mga magagandang nangyari sa buhay ko nung nagbago na ako. Diba? Nung binago ko na yung mga hindi not so good. Not so ganda. Huwag na natin sabing masasama. Ang sakit yung mga not so good things about me in a relationship. Sige, pero nakailang ka na ba dyan sa mga checklist mo? Wait lang, 1, 2, 3, 4, 5... 102. 98. Ang dami pa rin. Nag-isip pa nga ako ng dalawa pero yan ay nabago. Yan ay mga nabago. Kaya nga alam mo yun, ang saya ko. Dahil I realized na, alam mo yun, kahit na pala ang dami kong pagkakamali sa buhay at marami pa akong hinanaing ngayon kay Lord, ang dami ko pa rin talagang blessings na natatanggap. Kita mo naman. Correct. Kaya alam mo, ang ganda mo. Ang ganda ko, ang pumayat na ako. Ang ganda mo na mag-carry ng mga damit. Correct, malaking check. Dati taga-bit-bit lang talaga ng damit ng mga artista. Grabe siya. Ngayon siya na nagsusuot. Aleling-aleli ako doon Samantalang pito-pito yung kasambahay namin. Charing, hindi totoo yan mga kapamilya. Nakaka-happy talaga na ang dami mong problema, ang dami mong mga pinagdadasal sa Diyos. But then again, when you start counting your blessings, ang saya lang talaga. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito lang sa MOR 101.9 My Only Radio for Life. Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR,